Kingdom kung tawagin ng North Korea. Taong 2007 nung payagan ng GMA News na makapasok sa capital nitong Pyongyang. Halos lahat ng kanilang kilos, bantay sarado. Tila may sikretong itinatago sa mga bumibisita. Silipin natin yan sa report ni Lay Alves. 2007 nang napasok ko ang tinaguriang Hermit Kingdom, ang North Korea. Sa isang pambihirang pagkakataon, pinayagan ng foreign media sa loob ng capital na Pyongyang. Hindi lang para bumisita, kundi para makunan ang syudad. Pero hindi malaya ang lente ng aming kamera. Bawat galaw namin, bantay sarado ng 2 tauhan ng kanilang foreign ministry. Sa airport pa lang, kinuha na ang aming cellphone at passport. Sa Pyongyang, titingalain mo ang mga naglalakihang gusali. Malulula ka sa lawak ng mga kalsada. Mamamangha ka sa linis ng lansangan. Walang billboard, walang kalat, walang gaanong sasakyan. Nakabibingi ang katahimikan. Kahit saan ka lumingon, babati sa iyo ang mukha ng pinagpipitagan nilang leader at founder na si Kim Il-sung at ang anak nitong si Kim Jong-il na nooy supreme leader ng bansa at ama ng ngayon leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Bakas ang pagiging isang komunistang bansa. Pare-pareho ang suot ng mga residente na may pin na mukha ni Kim Il-sung. Noong 2007, may Facebook na tayong mga Pilipino, pero ang mga North Korean ni minsan ay hindi pa nakapag-internet. Ang pinakamatataas lang kasi na opisyal ang pinapayagan ng access dito. Walang banyagang akda na mababasa. Lumang pelikula tungkol sa kanilang militar ang tanging mapapanood. Kumpara sa mga modernong bansa, masasabing na pag-iwanan na ang North Korea. Pero ayon sa mga Koreanong aming nakilala dito, masaya sila sa simpleng pamumuhay. Ang Pyongyang, larawan ng isang syudad na may kaya. Pero ayon sa United Nations, matindi ang kanilang problema sa gutom. Sa pag-aaral ng UN, 1/3 sa mga bata doon ang malnourished. Ang ibang bansa nga, nagpapadala ng food aid sa pamamagitan ng mga humanitarian mission. Sa ulat ng Reuters News Agency noong 2011, libo-libo raw ang namatay noong 2011 dahil sa sobrang gutom. Sa kabila nito, lumalabas na napakalaki ng respeto ng mga North Korean sa kanilang pamahalaan. Tila sinasamba nila ang mga estatwa ng kanilang leader at may tower pa nga ng Juche idea. Isang konsepto ni Kim Il-sung na gawing self-reliant ang mga tao. Umaayon sa ideolohiya ng komunismo na siyang nananalaytay sa North Korea. Pinahalagahan din nila ang kanilang military defense. Itinuturing nilang tropeyo ang USS Pueblo, ang anilay spy ship ng Amerika na nahuli ng Korean Army noong 1968. Ang kanilang nuclear program na binabantayan ng international community ang siyang masusi nilang pinagtutuunan. Anong oras man daw na magkagyera, handa sila. 2 araw lang akong nanatili sa North Korea noon. Kulang para malibot ang buong Pyongyang na kung tutuusin ay silip lamang sa isang bansang nananatiling nakakubli sa misteryo. Lay Alves, GMA News.